Mabuti po, natanong ninyo yan kasi kahapon pa po ako kinukulit ni Governor Salceda. Sabi niya, kailangan sabihin mo kung anong partisipasyon ng LGUs dito sa plano ninyo. Malaki po ang role po ng LGUs dito. Isa na pag-usapan nyo na with Secretary Domingo kung yung business process paano po mababa. Dito naman sa delivery of social services na sinabi ni Governor Salceda, importante yon. Kasi yung bottom 20 to 40%, kailangan nating matugunan yung mga kailangan nila. Yung mga services, ang ginawa po ni President Aquino ay mayroon po siyang instructions na yung Philippine Development Plan ma-translate into action plans at the agency level. Kasama rin po dyan yung LGU. Maikwento po ni Governor Salceda sa inyo kung at least sa Albay ano po ang impact nito, pero mayroon pong action plans na diretso po doon sa layunin natin sa PDP at saka sa Millennium Development Goals. Maganda yung nasabi ni Sec Gov kasi may action plan kasi marami dito sa social services functions natin devolved sa LGU. Ang talagang city, probinsya, munisipyo ang nagpapatupad. So paano nga po, not consistent with our plan, a-action yung local? Chairman nga ng RDCA, LGU. Kaya nandun dapat yung parang power base ng mga LGUs para magkaroon sila ng epekto sa hindi lang sa pagplano, kasi dapat sa plano pa lang, nandun na kami. Nandun na nga kayo. Ay, kasama nga yung RDC sa pagplano. Pangalawa, sa implementation naman. Pangatlo, sa pag-oversight. Yes. So, sa tingin ko naman, kailangan activate mo lang yung RDC. Kayo Gov, nakakausap nyo yung mga ibang governor. May buy-in ba? Meron na bang willingness na makisama dito sa vision na ito at sa planong na itatag? At tingin ko unang-una, yung ownership, nandun, the mere fact na kasama ka. Kasi kung minsan, di ba, luto nyo lang yan, hindi ako kasama dyan. Pero dito, niluto na lahat eh. Okay. Sana masarap. Sana nga, dahil kami ay nag-aabang sa inyong ihahain. Ngayon, adto ta sa Davao City, the durian capital of the Philippines. Sa ako mga amigo diya sa Davao, we will be having Mr. June Ledesma, Mindanao Journal publisher, Sunstar columnist. Maayong buntag, June. Mayong buntag, Mindanao. Good morning from Davao City, Philippines. Last year, many parts in Mindanao suffered 8 to 16 hours of power outage. While we are lucky in Davao City, we only had 2-hour brownouts. We are not comfortable with the thought that the threat of power shortage will resurface. Is the national government prepared with measures to cushion the impact of another crippling power shortage in the event that El Nino will recur? This is not much of a comfort to future investors in Davao City as well as all over Mindanao. Okay, Secretary, although meron tayong specific cluster na talagang hihimay sa issue na yan on energy and power, pero this has a lot to do with cost of doing business and luring in investment. So your comment, Secretary? Yeah, daghang salamat yun, no? Sabihin ko sana kanina, na actually, nasabi nyo na, mayroon pong cluster na kung saan po natin mahimayan ng husto. Masasabi ko lang po dito, that's a very high priority in the Aquino administration. Nakita na po natin kung ano po yung impact ng mga brownouts. Dati-dati, tinamaan tayo noon ng mahaba ng mga brownouts, ang lakas po ng impact sa GDP natin. Doon naman kaya, ang Mindanao is one of the major areas. It is a very strong export area for the Philippines. It has a lot of potential. Kailangan po natin matugunan yan. Kaya si Secretary Almendras, laking Cebu po, pero Almendras po yan, kaya may tie sa Davao. It is a very important part of the National Energy Plan to look at the potential issues of energy in Mindanao. Iiwanan ko na lang po yung detalye kay Secretary Almendras. Masasabi ko na lang po dito, yan part po ng strategic framework natin sa Mindanao, part din ng National Energy Development Plan ng Pilipinas. Actually, yun na lang siguro, kumaga, napipinta na natin, nandun na yung lahat ng mga stars, no? So, yun ang natitira talaga ang policy dilemma para sa Aquino administration, na talagang mas malakas ang response. Getting power right means supply, and getting prices
power prices right. So yun talaga, kumbaga sana nakita na natin lahat, ito siguro yung may konting bakante. Pero kung minsan, iyon yun ang, kung gusto mong tuloy-tuloy, masustain yung 35% growth in investments taon-taon, yun, kailangan masob. Hindi talaga po pwede yung 750, sir. Sir, ito kahit inaral na po sa ba buong mundo, hindi Sir, pwede itong yung mga pag-grant nitong mga power projects, itong mga development of power plants, inaaral din po ba ito? Tinitingnan, iimbestigahan ng ating pamahalaan? Oh, in fact, di ba, ang plano dati ay privatize lahat ng generating plants ng Mindanao. Lalo Yan po ay tumaas. tinigil. Yan ay tinigil. Mayroon tayong technical issue po sa Mindanao kasi ang base load po niya ngayon ay is talagang napakamura dahil natural dam po yung Lake Lanao, no? Pero pinag-aaralan po yan papaano maging absorbable po kung yung mga generating plants na kailangan nating i-develop para sa Mindanao. Okay, let's go to another question from Davao. Migdonio Clamor, NGO Technical Assistance Center for Development of Rural and Urban... It's the President of the Davao Chamber of Commerce and Industry, Dr. Maria Lourdes Monteverde. Maayong buntag, Doc. We seem to be having a technical problem. Hindi po natin naririnig si Doc Monteverde. Hindi rin. Balikan po natin si Dr. Monteverde. We will be having one question for Davao. But very quickly, ngayon yung base load na banggit niyo po sa Mindanao, it's a natural source. So kung nag-dry up yung Lake Lanao, talagang wala tayong magawa. Kasama rin po yung watershed protection. Ito po, mayroon tayong malaking programa sa National Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation na kasama po sa Philippine Development Plan. No? Matatanong nyo doon sa Environment Cluster. Pero yan po ay kasamang target po, layunin natin dyan, yung water protection of our watersheds. Okay, balikan po natin si Dr. Maria Lourdes Monteverde, President of the Davao Chamber of Commerce. Doc? Good morning. Good morning. Ang Davao kasi natamaan ng calamity. Ngayon, ang tanong namin sa government agencies is what will be your direct help to Davao City considering that nag-upswing na sana economy namin. And the next thing is for Secretary Paderanga, we have a lot of PPP projects here in Davao region, specifically in Davao. And we would like to ask your help for na matuloy talaga itong aming Santa Ana Wharf Port Development, Davao Food Terminal, our airport upgrading to an authority, and the Davao Export Zone, Salamat, or Doc. the so-called DESA. Thank you, Doc. Looks like Davao and Mindanao is very optimistic, Secretary. No, in fact, I would like to thank Davao and the whole of Region 11 for their contribution to the national GDP. Malaki po ang impact ng region na yan. No? At saka po sa ibang region ng Mindanao. Doon po sa flooding, yung RDC ng Region 11 po ay nag-meet na po yung mga committees nila para for immediate and urgent proposals na kailangan masagot na kaagad yung mga kakulangan that allowed the floods to happen. Kasama rin po dyan yung rehabilitation of the Matina Bridge Sa Pangi. and the dredging of sandbars. Yung iba pong mga project po ninyo, pwede ko po sigurong masabi sa buong Pilipinas, ang guidelines po natin ng PPP at saka yung mga manuals ay nabuo na po. Ang susunod na po na gagawin ng PPP Center ay magkakaroon po ng mga summit sa Luzon, Visayas at Mindanao. Madadating maabutan po yan. Ang susunod po dyan at on a regional basis, continuing extension of the training and publication po of the PPP methods para po mapili na natin anong para sa PPP, ano ang para sa ODA, at saka ano ang para sa direct government implementation. Maraming salamat, Secretary Paderanga. Magbabalik po kami. We're wishing our mga kababayans from Davao well at sana po we're all safe
at kung ano pong this is time for us to come together to help them. And even our mga kababayan Gov from Cotabato area na nabaha din po. Magbabalik pa po kami ni Governor Joey Salceda. When we come back, makakausap po natin private sector representative Philip Romualdez para sa kanyang sa tingin niya dito sa ating discussion sa araw na ito. Stay with us. nauunawaan ay ano ba ang ruta, no? Sapagkat sa bawat item ng agendang yan, nakita ko doon sa Philippine Development Plan na merong mga specific objectives, no? So alam naman ng mga tao kung anong gusto nilang gawin. Merong norm setting, no? Para makamit mo yung objective na yan, ito yung mga fundamental rules or norms, no? Ang hindi malinaw sa akin at hindi gaanong na-elaborate doon sa Philippine Development Plan, ano ba yung ruta? Ang sabi ng ibang tao where is the road plan? Walang pagtutok sa kasalukuyang kalagayan ng agrikultura dito sa atin. And yet, ang nakararaming mamamayang Pilipino ay naroroon pa rin sa countryside. At whether you like it or not, umaasa pa rin yan sa biyaya ng agrikultura. Kasi pinabayaan natin ang agrikultura, ang mga kabataan sa yung mga anak ng mga magsasaka, mga mangingisda, nakikita nila, wala tayong kinabukasan dito sa ating barangay. Ang paglikas ng tao buhat sa rural areas dito, papuntang mga lungsod, ay napakabilis. Ang tawag ng mga social scientists diyan, pseudo-industrialization. Hindi totoong industrialization, sapagkat ang totoong industrialization nag-uumpisa sa pag-angat ng productivity na agriculture, sapagkat yung lungsod walang kapasidad na kung hindi aasa sa productivity na agrikultura ng rural area. So bawat lungsod nangangailangan ng rural area, sapagkat ang lungsod hindi nagtatanim ng pagkain, hindi nagtatanim ng puno, hindi sapat yan. Kanya nangangailangan umasa yan sa agriculture. The present government, I think, is doing much better than the government it replaced. Definitely. If only because you have a president who doesn't steal, no? You have a president who is determined to end a system of patronage, a government whose leader isn't seeking re-election. That's very important. At the very least, ang epekto nito would be, you would be restoring the integrity of institutions. Okay? Pero ang tingin ko, this government is not daring enough. It lacks daring. It lacks adventurousness. It lacks boldness, no, in trying out new things and new directions, no. Naniniguro it can take risks because it enjoys enormous popularity and support from the people, no. I mean, if you enjoy so much popularity and confidence and trust, dapat suklian mo yan with a determination to take risks, to be bold enough in reorienting and redirecting plans.